Yung mga pinangayon ko medyo kapag session na, sulat po tayo. Hindi ko ako magsulat. Oo nga. Hindi mo ako sulat. Hindi mo susulat yan. Maganda yung mensahe. Maganda ako, joke. Feeling ko ano ako si Taylor Swift. Ay, gusto ko. Sino mga ano dyan? Ha? Yung mga dancers dyan, TikTokers dyan. Isa pala nito. Lakas maka ano? Lakas maka Gen Z. Bakit di ako pinagamit niya? Performance pa. Same. Okay na po tayo lahat. So, ano lang siguro mag-pray muna tayo. Kanina pa kasi po ako kinakabahan. Siguro tayo, let us all stand and then so pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na muli ay makilala ka, Panginoon, ng lubusan. Panginoon, maraming salamat po sa dugo mo na ininuhos upang kaming lahat po ay maligtas. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo po kaming gabayan, ingatan sa araw na ito, at bigyan mo po kami ng pusong dalisay, pusong handang makinig sa iyo, O God, maging ang aming mga tenga, ang aming mga isip, Panginoon, ay matuon lamang sa iyo, O God, sa kabutihan mo sa aming lahat. Maraming salamat po at ikaw ang manguna sa bawat sasabihin ko. Ikaw ang magbigay ng wisdom, Panginoon, sa lahat ng mga nais mo na sabihin, Panginoon. Maraming salamat po at itago mo po ako sa iyong marapat ng puso, Panginoon. Makita nila ang iyong kalwalhatian at hindi makita ang kakulangan ko, O God. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Nakakaban, no? Tayo muna. Tayo. Kasi, exercise lang tayo yan na, no? Ganyan lang, di ba? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayun lang. Sit down na. Ganyan lang ka-bilis tayo mag-exercise. So, napaka-energetic kanina ni Kuya. Medyo ano tayo ngayon? Tayo. Sabi nga po dyan, yung ang ating nagpapasalamat ako sa Lord kasi lahat tayo nandito ngayon at nagdaos yung ating encounter ng 10 minutes. Wala pa nga eh. Kaya nga yung exercise ko, ganun na lang eh. Sabi po dyan, yung heart natin, kumusta po ba yung mga puso natin? Kumusta ba? Tumitibok, di ba? Kumusta naman po mga puso natin, mga brother? Baka may mga iba lang tinitibok yan ha. Ngayon po, dapat, ang tinitibok muna ng ating puso ay, ano daw po dapat tunog ng puso natin? Jesus. Jesus. Soul, sabi. Next na yung Jesus muna. Sabi nga po dyan, yung puso natin ay muscular organ in the circulatory system. Sabi ni Google, yan, nag-Google pa ako heart is a muscular organ in the circulatory system that is responsible for pumping blood throughout the blood vessels to our body. In short, sentro siya ng buhay, di ba? Paano mo nalalaman na may buhay? Di ba? Kapag ka may tibok ang puso. Siyempre, pag wala lang, tibok ang puso mo, dead ball na, di ba? So, sabi nga, yan ang kaimportantehan ng puso. Kaya sabi dyan sa ano natin ngayon, healing of the heart. Kumusta ba yung mga puso natin? Meron pa bang meron bang dapat na gamutin sa mga puso natin? Di ba? Lahat naman kasi, ngayon nga nakakagulat eh. Kasi, yung emotions, ang dami na, di ba? Yung emoji, sobrang dami na. Dati, malungkot, umiiyak. Tapos yung masaya, tumatawa. Ngayon po, ano-ano na eh, di ba? Merong, yung glitter, meron pang, ang daming emoji, di ba? Kaya nga, sabi nga, nandiyan yung anak ko. sabi nga, kapag ka daw, matagal daw naalala ko lang tuloy, doon sa emoji. Kasi ang tagal daw mag-reply ng tatay niya.
Bakit? Kasi nag-ano pa siya ng emoji. Hindi niya alam kung ano emoji ilalagay sa dami ng ano. Aminin niyo, yung mga hindi millennial, hirap na hirap tayo, di ba? Ang dami kasi emoji. Kung heart, buti na heart lang, di ba? Eh, minsan hirap eh. Nag-aanap pa pala siya, kaya makikita niya typing. Yung pala emoji lang hinahanap, hindi pa mahanap. So sabi nga dyan, importante po sa Diyos ang laman ng puso natin, di ba? So ngayon po, kailangan nating malaman kung ano yung nasa puso natin, di ba? Kahit yung kung puso nyo ay pusong bato, ano ba? Pusong bato, pusong mamon, pusong maitim, ano ba? Puso ng saging, buti mga pa nga daw po ang puso. Ay, ang saging may puso. Diba? Tayong lahat may puso din, di ba? Lalo na yung mga Kristiyano po. Ano nga ba yung laman ng puso mo ngayon? Sabi po sa Kawikaan 18:14, ang matatag na kalooban ay mabuti sa tao, ngunit kung mahina ang loob, anong mangyayari dito? Sabi nga dyan. Ano nga ba? Di ba po, ang physical healing, saan tayo pumupunta pag may karamdaman tayo? Sa doktor. Minsan, pag walang pera, kay Dr. Kwakwak. Sino ba yun? Panahon pa niyan, hindi ko nakilala si Dr. Kwakwak. Hanggang ngayon. Dr. Kwakwak, di ba? Sa doktor. Pero, kapag ka daw po ang may karamdaman na yung espiritu mo, saan po ba tayo pupunta? Saan po ba kayo pupunta? Pagka ang nararamdaman mo is beyond yung pain na nararamdaman natin, yung hindi lang po siya physical, di ba? Yung emotional, psychological mo, lalong-lalo na po yung spiritual mo, saan pa tayo lalapit at hingit kay Lord? Amen! Galing talaga ni Ate Baby. Kapit lang, yun. Galing talaga ni Ate Baby. Oh. God promises to hear your yan. Sabi diyan, sa Panginoon lang tayo lalapit. Diba? Kaya tayo nandito lahat ngayon. Kasi lahat tayo is my brokenness. Diba? Hindi lang naman kasi na broken heart ka dahil sa jowa mo, diba? May mga bata pa, walang kamuang-muang. Diba? Na-broken din yung puso natin sa magulang natin, diba? Minsan pag pinagalitan tayo, sa boss natin, diba? Sa teacher natin, sa kapitbahay daw, ayun, may ugot. Sa kapitbahay. So, ayan, kailangan natin, kailangan na natin hilumin yan. Let go. Diba? Sabi nga dyan, kung hindi mo na kaya, let go and let God do the rest. Diba? Huwag lang ikaw kasi hindi mo kakayanin po talaga. So, yung emotions mo, yung puso natin, yan ang nagsasabi ng emotions mo, di ba? Kung natutuwa ka, naiiyak ka, di ba? Kung naiinis ka, kung malungkot daw po yung puso natin o may sakit yung puso natin, daman-dama yan ang buong katawan natin. Alam po natin yan, di ba? Kasi pag in love ka nga, di ba? Inspired ka, galing mo sa exam. Kasi may inspiration. O, di ba? Pagka yung sabi nga kanina ni Kuya Ed, responsibility mo sa pamilya mo, kasi nga, inspired ka din kasi mahal mo rin sila doon. So, importante po ang puso natin. So, ngayon, ang babaguhin natin ngayon is yung puso natin. Ano yung kanta natin lagi? Ano yung pusong dalisay? Ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Ay, kulari. Yan, ganyan po. Ang gusto ng Lord yung pusong dalisay. Mahirap, di ba? Mahirap yung pusong dalisay. Ako nga, hirap rin ako kantahin yun eh. Sabi ko nga, hindi lang pala tono yung mahirap yun. Pati magkaroon talaga ng totoong pusong dalisay, napakahirap po. Pero, dahil sa Lord, kakayanin natin yan. So, healing of the heart. Sabi nga, yung karamdaman ng puso natin, yung brokenness natin, ikaw lang ba nakaranas niyan? Solo mo lang ba yan? Lahat tayo na broken, di ba? Even si Jesus. Jesus understands your pain. Di ba? Alam ng Lord. Alam ni Jesus kung ano yung naramdaman mo.
yung pain na nararamdaman mo ngayon, alam ng Lord yan, kumbaga nga saan natin, wala pa sa gitna, wala pa talaga yung pain na naramdaman niya, di ba? So, sabi diyan, number 1, Jesus suffered rejection for you. He was rejected in the womb. Oh, sino ka pa? Si Jesus, nasa sinapupunan pa lang. Tinatuan na siya ng tatay niya. Kasi syempre, hindi naman, di ba? Sabi ni Joseph, ano sabi ni Joseph? Hindi pa nga kami nagsisiping ni Mary, tapos buntis na siya, di ba? So yung doon pa lang makikita na natin na nasa loob pa lang siya ng tiyan, na-reject na siya. Sino na po ba na-reject dito? Kaya wag tayong malungkot na nare-reject tayo. Kasama talaga sa buhay yan. Ibig sabihin, may mas nakalaan pala para sa iyo. Lalo na yung mga nababasted, di ba? Hello po. Buti na lang mga, tong voice namin. Mga guwapings, kaya siguro mga walang nababasted. No? Wala po? O wala pang babasted din. Yan. So, di ba gano'n? Minsan napakahirap. O kaya minsan meron tayong, di ba minsan lalo na pag mangungutang ka, ang hirap mong mangutang, tapos re-rejectin ka lang. Sakit talaga yun. Ay, pasensya na kasi financial yan talaga. So, hindi. Di ba minsan ganon? So, hindi lang ikaw ang nare-reject, di ba? Minsan, ang ganda-ganda na lang ginawa mong project. Pero sabi ng teacher mo, reject. Kasi may mali, di ba? So, lahat po tayo nare-reject. Even si Jesus nare-reject. So, naramdaman din niya. Number 2, Jesus suffered rejection for you. He was rejected after birth. Kung nasa sinapupunan pa siya sa Matthew 2, second slide na po. Sa Matthew 2:13 to 16, mababasa natin dyan na he was rejected after birth. Diba? Nung nasa sinapupunan pa lang siya, na-reject na siya. Even nung nilabas na siya. Saan ba siya, no? Saan po ba siya, sinilang? Sa sabsaban, di ba? Hari pa yun. Hari pa yun. Dapat sa di ba? Pero bakit doon? Na-reject na naman siya. Bakit nga ba, no? Yung mahirap talagang tanggapin kung ano yung mas tama, di ba? May iba naman sa atin mas madali nating ma-acquire yung mga bisyo. Pag nga ganun, pag yung sinabi sa'yo ng mali, wag mo nang gawin, pero yun na masarap daw gawin no? Yun ang nagagawa pa rin. So, he was rejected after birth. And number 3, Jesus suffered rejection for you. He was rejected by the Jew. John 11:57. Magbasa nga muna po. John 11:57. Sabi po dyan, nireject din siya even ng mga Jew. Meron ka na lang 10 seconds para mahanap. Kaya nga Sige na. Basahin niyo na. Sabay ganun na. Alam mo kasi sorry naman. Sabi mo naka Wala. Sabi ko pag-search. Wala po kasi. 20 seconds. 11:57. Ipinagutos ng mga punong pari at ng mga pariseyo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y madakip nila. So, ayan na po. Even dun sa yung malapit na siyang Sarili niyang bayan. sarili niyang bayan, sarili niyang pamilya, tinakwil po siya. Minsan ganun talaga Kung sino pa yung nakakilala sa'yo, yung pa yung unang magre-reject sa'yo. Masakit na katotohanan, pero binabago na po yan ng Lord. Kapag ka nasa pamilyang Kristiyano ka, sila po yung unang silang unang susuporta sa'yo. Pero minsan po talaga mararamdaman natin yan. Di ba? Minsan tuwa tayo, o tay, nanay, gusto ko po maging
teacher. At sasabihin nung pamilya, oh, teacher, isang ang Bible verse, hindi mo ma-memorize. Di ba? Yung mga ganyan. So, sige na nga po, mag-aano na lang ako, magpuputi. Magpuputi na nga lang po, di ba? So, minsan kasi, minsan yun nga, kung sino pa yung pamilya mo nakakilala sa'yo. Pero, sabi nga dyan, si Jesus, na-reject po talaga siya. Sa ibang bayan pa siya sumikat, di ba? Sa ibang bayan pa siya nagtagumpay. So, number 4, Jesus suffered rejection for you. His own disciple rejected him. O even yung mga disciple niya, nireject siya. John 6:66. John 6, malapit na tayo matapos. Mabilis lang kasi ako. John 6:66. Tago ka na ng mata ko. Meron ka na ng 5-7. Basahin niyo na nga po. Mula nooy naranasan ng kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Malamang, sino pa ba naman susunod sa iyo, no? Kung alam mong ipapapatay ka na, kung alam mong mayroong kang mangyayari sa iyo hindi maganda. Minsan naranasan natin yan, di ba? Even sa mga kaibigan. Sabi nga yung iba, pagka daw marami kang pera, meron kang halaga, dami mong kaibigan. Pero kapag ka, wala ka ng silbi para sa kanila, minsan nawawala naman sila, di ba? So, even si Jesus, nangyari po sa kanya. At ang pinakamasakit na rejection na nangyari sa kanya, even si Judas, di ba? Best friend niya o kaibigan niya, sirin mo, kasama mong kumakain, kasama mong araw-araw sa sa ministeryo. Pero siya yung nag-reject sa'yo, di ba? Number 5, Jesus suffered rejection for you, His Father rejected Him. Matthew 27:46. Ito po, yung binabanggit dito na Father, yung si Lord. Kasi di ba, sinabi niya dyan na alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Alam niya na ipapako na siya sa krus, di ba? Pero sa takot niya, di ba, sabi nga niya, Matthew 27:46, sabi niya dyan, Matthew 27:46. Nang alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayun. Wala nga po. Kung aanuhin natin, di ba? Bakit nga ba siyang ipapako sa krus? Bakit nga ba? Diba? Kasi kinuha niya lahat ng pain natin. Pag yung makikita natin, kung later on, mapapanood natin yung mga Passion of the Cross, kung sino na nakapanood dito, di ba? Hindi pa daw yun, mas malala pa pala doon yung nangyari kay Jesus. Di ba? Yung mas pa yun, kung yung totoo ang nangyari sa kanya, pagbabasihan natin, mas malala pa po pala yung nangyari sa kanya. So even Jesus, naranasan po niya yung masaktan ng puso. So yung mga puso natin, di ba, okay pa ba? Konting sakit lang naman yan. Kayang-kaya pa yan. Boy ka pa di ba? So, nandiyan ang Lord. Kaya nga, nag-aaral tayo ngayon para paghilumin po yung mga puso natin. And sabi nga dyan, even Jesus wept, di ba? John 11:35. Di ba? Nanangis si Jesus. Yan nga daw po yung pinakamaiksing Bible verse. Yan, sabi dyan na even si Jesus, nalungkot siya, umiyak siya dahil sa naramdaman niyang pain. So, hindi po masama na umiyak tayo. Valid naman kasi yung mga reason kung bakit tayo nasasaktan. Kaya kasi tao lang. Di ba? Tao lang tayo. Kaya dapat po talaga tayo masaktan. Pero sabi nga, meron mga paraan. At dito tayo magtatagal ng konti. Meron mga paraan kung paano mag-heal at makukuha natin yung restoration na binibigay sa atin ng Lord.
Sino may gusto ng healing? Amen. Healing, galing. Gusto ko yata maging doktor ngayon. Pero ang Lord po talaga ang mag-heal ng mga puso natin. Kung talagang sabi nga kanina ni Kuya Ed, papasukin po natin si Jesus, ang Lord sa puso natin. And healing will eventually come to us. Hindi man po ako ganun kagaling magpaliwanag sa inyo, pero I know Jesus will heal your heart in Jesus' name. So number 1, forgive with all your heart those who offended you. Anong sabi diyan? Sino bang hindi naka-open? Minsan nga tayo nakaka-open din, di ba? Sino ba hindi naka-open? Hindi natin alam. Baka tayo naka-open din, di ba? Alam ko na mahirap. Mahirap na, mag-forgive. Kapag ka nalaman mo na binitrade ka, di ba? Alam niyo yun, naranasan niyo na ba yun? Yung ma-cheated kayo, ano ba yun? Yung i-cheat kayo, yung pinagkatiwalaan mo ng bonggang-bongga, tapos i-cheat ka, di ba? Yung mga ano dyan, yung mga minsan common ng mga nagbe-break, di ba? Cheater, two-timer, ganyan. So, di ba yun nga, yung kahit na ano yung ginawa mo sa kanya magandang effort, tapos ikaw pa yung i-unfriend niya, magugulat ka pa, in-unfriend ka na niya, siya naman may kasalanan sa'yo, di ba? Kung na-experience po natin yun, di ba? Hindi nila minsan na-appreciate yung ginagawa natin. Gusto ko na sigurong light yung... Sabi nga dyan, Hindi naman kami gusto. kung may na-encounter tayong gano'n, yung mga injustice sa mga relasyon natin, alam mo yung mga injustice, napakalalim, no? Sa mga batang isip. Mga injustice, di ba? Minsan yung grades mo, injustice, kasi alam mo, pinagbuhusan mo yun ng panahon, oras, at alam mo na maganda naman yung ginawa mong project. Pero ang ginawa ng teacher mo, di ba, hindi? So, sobrang sakit din nun. Sa mga lovers, di ba? Pag mayroong may cheater, di ba? Hindi ka makita. Sabi nga dyan, maraming mga tao na iiwan tayo or forsake tayo, but God never do that. He will be with us. Kaya sabi nga dyan, nakikita ng Lord ko anong ginagawa natin at nakikita niya kung ano ang kabutihan ng puso mo. Kahit na anong mangyari, faithful ka dapat kasi faithful yung Lord natin, di ba? So number 2, ano yan? Do not hold on to your heart that causes bitterness, resentment, hatred, or rebellion. Sabi sa Matthew 12:1-2, at the time Jesus went through the grain fields on the Sabbath, his disciples were hungry and began to pick some heads of grain and eat them. When the Pharisees saw this, they said to him, "Look, your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath." And verse 7, if you had known what these words mean, desire mercy, not sacrifice, you would not have condemned the innocent. Diba? Sabi nga dyan, vengeance. Ang sabi ng mga teleserye, ang pagliganti ay sa akin. Sabi ng mga nasasaktan, di ba? But God, mercy and forgiveness. Yun ang binibigay sa atin ng Lord. Pag nasaktan tayo, di ba pag nasaktan tayo, ano yun po yung desire ng puso natin? Di ba is to get even? Di ba? Kung sinampal ka, sampalin ko rin. O kung sinabunutan ako, sabunutan ko din. O, kung inirapan ka, harapan mo din, di ba? Pero, sino ba yun? Sa teleserye na lang yun, mamahin sa totoong buhay. Sa teleserye na lang po yun, di ba? Minsan nga pinagpipray mo pa. O pinagpipray mo pa, no? Pinagpipray mo madapa sana. Di ba? Kasi yun po yun talaga ang nasa puso natin, di ba? Pero, yun yung way of the world. Sabi
Sabi nga, nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo dapat maging makamundo. Yes, tama po yan. Sabi nga dyan, dapat nga, mas maganda para sa'yo na patawarin mo na lang yung kapwa mo, di ba? Kasi yun ang gusto ng Lord. Gusto ng Lord yung kondisyon ng puso mo. Yung might forgiveness ka. Yan ang tinatawag na pusong dalisay. Di ba? Kasi kahit nasaktan ka na, patatawarin mo pa rin siya. So, dapat matuto tayo na tanggalin na yung bitterness sa puso natin. Ano na ba yung mga bitterness natin? Rebellion, di ba? Bakit ka ba nagre-rebelde? Minsan, ano ba yung rebelde? Sa mga kabataan, lalo sa mga magulang, nasabihin nila, naku, rebelde yung anak ni ano. Bakit po ba naging rebelde siya? Umawak pa siya ng antag doon, ng barel. Di ba? Kaya siya naging rebelde, naging NPA na. So, sabi nga dyan, yung mga Pariseo, mabilis nilang ginudge si Jesus, di ba? Sabi niya, hinahanapan nila ng mali si Jesus. May mali ba sa kanya? Di ba wala naman? Pero, siya pa rin yung na-condemn. Paubayan natin kay Lord yung pagkakamali ng kapwa natin. Ipag-pray po natin yung mga pagkakamali or yung resentment natin, yung hatred natin, yung rebellion natin sa kapwa natin. Ipagpaubayan natin sa Lord and encourage natin na ang Lord, bigyan tayo ng forgiveness and mercy. Number 3, forgive yourself. Paano ka nga ba magkakaroon ng healing and restoration kung hindi mo kayang patawarin yung sarili mo? Pakahirap niyan, di ba? Minsan, pero yun po yung nane-neglect natin. Hindi natin napapansin, sa sarili na po pala tayo nagagalit. Di ba yung nagagalit ka na? Kapag nasaktan tayo, di ba, yung pakiramdam natin, yung hindi mo kayang patawarin. Kasi mahirap po talagang umusad kung nandoon ka pa rin sa nakaraan. Di ba? Kaya nga, di ba yung sa mga marriage encounter, ang lagi sinasabi, marriage counseling, pagka nagkapatawaran na kayo, kahit anong relasyon, huwag nang ulit-ulitin. Kasi bumabalik na naman, ayan na naman tayo. From the top nga ulit. Napasabi lagi ni Vice ganda. Tapos na yan. Di ba? Kaya nga, pag nagpatawad ka na, patawarin mo na talaga. Pati yung sarili mo, patawarin mo na. Na wag mo nang ulit-ulitin. Bungkal lang bungkal eh. Kaya ang nangyayari, balik-balik lang ulit. So, hindi naman daw po yung hindi naman daw po yung past, tsaka yung pain mo, o yung mga regrets mo, o yung mga painful memories mo, yun po dapat natin i-surrender lahat sa Lord. Pag binigay natin siya sa Lord, complete healing po talaga, magkakaroon tayo. Ito po talaga, tagdoon yung, danas na danas ko yun. Marami talaga, and palagi po, gusto ko talaga umattend ng encounter. Kasi, syempre, aminin naman natin, lahat tayo, every year, kung pwede lang, every year, di ba, mag-encounter ako. Kasi minsan, every year talaga, meron sumusugat sa puso ko, di ba? Lahat tayo may sumusugat sa puso natin. O, ayan na! May sumusugat po sa puso natin. So, sabi nga dyan, dapat po, lagi natin isipin, lagi lang daw po tayong titingin sa cross, di ba? Kung ano man po lagi yung nakakasakit sa atin, yan. So, number 4, surrender yourself completely to Jesus. So, every time na nahihirapan tayong mag-forgive, even sa sarili natin, and even lalong-lalo sa mga kapwa natin na nakasakit sa atin, palagi lang daw po natin titingnan yung cross. Diba? Si Jesus, diba, ang bilis niya magpatawad. Palagi niya tayong pinapatawad kahit anong pagkukulang natin. Diba? Lagi tayong nagkakaroon ng mga maling ginagawa. Pero, minsan lagi nandoon tayo sa mga wrong places. Tapos, hindi natin ma-forgive yung sarili natin. Yung mga nangyayari sa buhay natin, minsan ginagamit lang talaga ng diablo eh. Minsan nagagamit lang din po yung sitwasyon, di ba?
para lumayo tayo sa Kanya. Sabi sa 1 John 3:20, kung yung puso daw natin, hindi natin kayang i-focus, yung lagi natin kinokondemn yung mga puso natin, alam ng Lord yan. He knows everything. Siya nga po, pinalimutan niya yung bawat pagkakamali natin. Hindi siya nagtatala, ang tagal niya, nagsusulat, naglilista. Ang tao, ang hilig maglista, ikaw nga eh. Ganyan. Ikaw nga eh. Ano pa? Oh. Ikaw nga, kaya nga ganun eh. Minsan di ba ganun, nagpapatawaran na, pero nauulit-ulit. Kasi naman eh, kung hindi mo ko inis naman, hindi sana kita inis. Kasi naman ikaw, di ba? Ganun, paulit-ulit lang. Pero sabi nga dyan, parating mong piliing magpatawad. Parating mong piliing magmahal. Hindi lang dahil ito tama, kundi dahil ito ang makakapagbigay ng kapayapaan sa puso mo. Bakit mo nga ba pipiliing magpatawad? Dahil kapag pinili mo ang magpatawad, ibig sabihin nito ay pinipili mo rin na palayain mo yung sarili mo. Diba? Pinapalaya mo ang sarili mo sa mga hinanakit, galit at sama ng loob. Mahirap ba yung gawin? Mahirap, no? Mahirap eh. Lalo na kung yung nakapanakit sa'yo, yun talaga yung mahal na mahal mo rin. Diba? Usually ganun. Kung sino pa yung mahal mo, sabi nga, kasi sobrang mong minahal eh, kaya sobra din yung sakit na naramdaman mo. Pero sabi nga dyan, piliin mo pa rin, kapatid, na magpatawad. Palagi nating tandaan na when you forgive, you heal. Diba? Amen. Kasi, kada laging hindi mo pinapatawad, papatong ng papatong, hanggang sa ano ka na, hindi ka na makatayo, nag-iba ka na ng hinanakit. Minsan nga, di ba, kahit hindi naman ganun kaano yung away nyo, pag nagkalayo na lang kayo, parang nagkahiyaan na lang, yung hindi na lang talaga nagpansinan. Pero sabi nga dyan, piliin mo pa rin magpatawad para sa sarili mo. Sa Ephesians 4:32, sabi po, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Oh. Ang sabi. Diba? Piliin mo yung magpatawad. Dahil ang Panginoon kailanman ay hindi napagod na patawarin ka. Meron nga po pa talagang mga hurts na minsan hindi mahirap kalimutan. Meron po ba? Meron ba talaga? Slide. Konti. Yung mga kabataan medyo pero pag dumating kayo sa punto na gano'n, alam nyo na, at least I know, na alam nyo na kung paano i-handle. Sa mga medyo elder, sabi matanda, I know, you understand, di ba? English ko lang, hindi pangit. Kasi, sabi ko young at heart. Young at heart. Di ba, merong mga hindi talaga natin kayang patawarin. Pero saan nga ba tayo kukuha ng lakas para magpatawad? Saan po? Kaya ano ba? Sino ba yun? Kay Panday? Ay, Panday po ba? Ano ang pangalan ni Batang Quiapo. Ayan. Sabi niya niyan, sa cross, sa kanto, si Iscarto, the cross is a reminder that our sin has been paid and forgiven. Diba? Sa Colossians 3:13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Paulit-ulit si Lord. Paulit-ulit, diba? Magpatawad ka na, kapatid. Ilang verse pa sasabihin ko? Kailangan pa? Wait lang. Parang kailangan pa eh. Pero numingiti eh. Kulang pa daw. O sige, dagdagan pa natin. So ngayon, kung meron man po na nakasakit sa atin, ask God to help you to forgive those who have wronged you. Tulungan po natin na tulungan tayo ng Lord. Diba? May prayer po tayo eh. May prayer po tayo. Sabi nga dyan, isurrender mo sa Lord lahat. Diba? Sabihin mo sa Lord na gusto mo magkaroon ng pusong dalisay. Yung handang magpatawad sa kapwa mo.
Kasi kung sarili lang po talaga natin, hindi natin kayang patawarin yung kapwa natin. Kasi tao lang tayo. Nasaktan tayo, di ba? So, nasaktan tayo. Kaya, dapat daw po, matuto tayong manalangin sa Lord. And ipag-pray natin yung baguhin niya yung puso natin. Baguhin niya kung ano yung nasa loob ko. Diba? Baguhin niya na matuto kong patawarin yung kapwa ko. Kahit gaano kasakit. Kahit gaano, paano yung ginawa. Si Cherry Pie, na natuwa ako dun sa niya, testimony niya, yung pinatay yung nanay niya. Tapos, pinuntahan niya yung nakapatay dun sa nanay niya sa mulungan. And nakakaiyak talaga yung ano nila, yung usapan nila. Kasi ano niya, yung kahit nakakulong na yung nakapatay dun sa niya, pinuntahan niya doon talaga at sinabi niya na pinapatawad na niya. Diba? Because nakilala niya ang Lord sa buhay niya. Kaya pinatawad niya na yung taong sobrang nanakit sa kanya. So tayo, kaya din natin yun. Kasi sabi nga niya, pinag-pray ko. Kasi eventually, hindi naman po talaga process po ang pag-heal. Diba? Kung doon nga sa physical healing natin, process, diba? Ilang tawag yan, yung kapag ka may cancer, ilang chemo, session, yon. Ilang session, di ba? So tayo din, hindi ganun na. Pero ang Lord po, pag pumasok sa puso natin, mahihil at mahihil niya tayo. So even si Jesus nga, di ba? Ang dami niyang sacrifices, ang dami niyang pain na nangyari sa kanya. Pero, He chose to obey the Lord. Siya po yung na ganun ng sakit. Ano may sakit? Sakit dyan sa krus. So, bakit hindi mo kayo magpatawad? Diba? Wala nga yun eh. Tayo nga napatawad niya. Diba? Yung mga Pharisees na yun, yung mga Jews na yun, yun yung mga pinagaling niya. Yun yung mga nagbilaguhan niya. Diba? Yun yung mga pinagaling niya. Binigyan niya ng ano. Yun yung mga pinakain niya. Pero yun din po yung bumato sa kanya at nagpapako sa kanya sa krus. Pero, pinatawad pa rin niya. So tayo rin po, ganun. We choose to sabi po sa Psalm 71:5, O Lord, you alone are my hope. I trusted you, O Lord, from childhood. So, kung hindi natin kaya, hingi tayo ng kalakasan sa Lord, di ba? Ano ba yung comfort zone mo? Sa wilderness po, si David, kilala niyo si David? Yung kapitbahay namin doon sa sa kanto. O yung kaklase ng anak ko. May klase ka ba David? Wala. So yun, si David po, si David po ay a month after God's heart. Yun. God's own heart. So yun. Sabi nga dyan, even siya, kahit sinabi na a man after God's own heart. Yun, nakakapulil kasi. Nagkasala din po siya. And sa wilderness niya, doon sa wilderness siya, pumupunta every time na nagkakasala siya. So tayo din po lahat, may wilderness moment po tayo. Even si Jesus, may wilderness moment siya, di ba? Sa wilderness po siya nag-pray, di ba? Doon nga siya tinukso eh. Tapos na ako. Sige, tapos na po kami. Tapos na po kami surrender completely to Jesus. So, sabi nga, give love to everyone, di ba? But give your heart to only one. Ano to? Islam mo. Give love to everyone. Ayan. Sabi niyan, ang Lord, ang siyang nagpatawad sa atin. So, every meron tayong wilderness sa buhay natin. And as we close, na magkaroon po tayo ng courageous prayer. Alam niyo yung courageous prayer? Sa awit 139:3, sabi po dyan, search me, O God, and know my heart, test me and know my anxious thoughts. Diba? Since ang Lord ang nag-form sa mga tinawag tayo ng Lord, even nandiyan pa lang tayo sa sinapupunan ng nanay natin, meron na pong plano ang Lord sa buhay natin. And may plano ang Lord kung bakit ka nandito ngayon.
May plano ang Lord kung bakit ka nag-encounter ngayon. Amen? Amen. May plano ang Lord, di ba? May plano siya. May specific po talaga ang plano niya sa atin ngayon. And we can pray now na magkaroon tayo ng courageous prayer na yung every thought natin sa Kanya lang, di ba? I-open po natin yung hearts natin and subukan natin na papasukin siya. Sabi nga, kailangan nating magkaroon ng transformed heart. Asan ba yan? Yung last po natin na verse. Yan. Yung last verse. Sa huli po, slide ko, matatapos na makain. Ayan, yung last verse po natin sa Ezekiel 36:26. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. So, pusong bato pa ba? Kaya-kaya na Lord yan. Diba? Kaya-kaya ng Lord na palambutin yung kung ano man yung mga puso natin. At even yung mga kaaway natin, yung mga naging kaaway natin, kaya-kaya din baguhin ng Lord yung mga puso nila. So, dapat lang po natin silang ipag-pray. So, ngayon, and para magkaroon talaga tayo ng complete healing sa mga puso natin, tayo po tayong lahat and ipag-pray po natin yung lahat po ng mga gusto natin i-surrender sa Lord. Pero bago yan, sabi niya, give love muna. Kung sa mga ibang sabi nila, peace be with you. Sa atin daw, batiin mo yung katabi mo na, give you my heart. Dali ako dito. Heart. Yan. So, sabi nga po dyan, give love to everyone. Huwag po natin piliin. Lahat po, bigyan natin ng pagmamahal, di ba? So, healing of the heart. So, ngayon po, saan po yung prayer natin? Kung isipin po natin ngayon na nasa wilderness tayo and nandoon tayo sa lugar na kung saan nandun si Jesus, nandun si David, dun yung comfort zone nila, di ba? Minsan yung pag takot na takot ka, where will you go? Kapag ka meron kang hindi kayang patawarin na kapwa mo, surrender natin sa Lord. Baguhin mo, Lord, yung puso ko. Baguhin mo, Lord, kung ano yung intention ko. Sabi nga dyan, hindi daw po tumitingin ng Lord sa kung anong katatayuan meron ka, kung anong dami ng nagawa mo, kung gaano ka ka-successful. Ang tinitingnan ng Lord, kung ano yung nasa puso mo. Minsan, kung ano po yung intensyon ng puso natin. Hindi natin madadaya kung ano po yung nasa puso natin, diba? Madadaya natin yung ibang tao, pero ang Lord, never. Kahit po sa pagbibigay, kahit ako ang binibigay natin, alam ng Lord kung galing sa puso natin. So, dapat po, surrender natin ngayon, oras na to, ang lahat. Isipin po natin, nasa wilderness tayo. Si Jesus, nasa wilderness siya, nag-pray siya, binigay niya po sa lahat, ang lahat, para mapagtagumpayan niya yung krus. Tayo po, mapagtatagumpayan natin kung ano man po ang krus na nasa puso natin ngayon. Let God heal you. Let Jesus heal you.